Magsisimula na ang pag-atake ng Beast Monarch kung saan makakalaban niya dito si Thomas at ipapakita na din ang ability na meron ng pinakamalakas na hunter sa Germany. Kaya naman wag na natin patagalin pa at simulan na ang chapter 156 up to chapter 157. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Isang hunter ang pinakita at kanyang naisip na hindi siya pwedeng magpabaya dahil isa rin siyang B-rank hunter, ngunit sa kanyang paglalakad ay meron siyang nakabangga na kanyang kinagalit. Pinakita dito ang Beast Monarch at pinagchichikahan ng iba kung magkakaroon daw ba ng laban, at mapapansin naman natin na iba ang tangkad ng halimaw kung ikukumpara sa mga tao. Sinabi ng lalaki na dapat raw ay humingi ito ng tawad sa kanya, habang sa kanyang isip na isa na siyang B-rank hunter at hindi na siya katulad ng dati na tau-tauhan ng kanyang boss at tinatawanan ng kanyang mga kasama. Subalit ang Beast Monarch ay biglang binuka ang kanyang bibig at kinain ng lalaki na sobrang kinagulat ng ibang hunter, sabay ngumiti ito at nagpakawala ng malakas na aura. Nagsiliparan ng mga tao sa lakas ng power ng Beast Monarch, habang ang isa ay napadilat dahil isang sasakyan pa ang tatama sa kanya na tiyak na magsasanhi ng kanyang kamatayan. Makinig daw ang lahat ng mga tao sa kanya sapagkat simula daw ngayon ay uumpisahan niya na ang paghahunting sa mga tao, at gamit ang kanyang kuko at ngipin ay pipilasin niya daw ang sariwa nitong mga balat. Siya daw ang hari ng mga halimaw, ang Beast Monarch, at kung gusto raw siyang pigilan ng mga tao ay malaya daw silang gawin ang kanilang gusto. Sa isang batis ay narito ngayon si Baby Cha upang uminom ng tubig, at wika ni Jinwoo na meron daw siyang alam na hotel na may masarap na pagkain at gusto raw bang pumunta ni Baby Cha roon upang makapaglinis na din ng katawan. Papa Jinwoo, alam ko na yung galawan na ganyan. Kung ganun daw pala ay umalis na sila, pero sagot ni Baby Cha na akala niya ay malapit lamang ito, at sagot ni Jinwoo na kung gagamitin niya ang buo niyang lakas ay makakarating agad sila sa loob ng 5 minuto. Sa isip ni Baby Cha na ilang kilometro daw kaya ang kayang liparin ni Jinwoo sa loob ng 5 minuto, at dito ay dumako na sila sa kanilang pupuntahan na bahay na walang kusina. Nagulat si Mr. Wu dahil may nanghimasok sa harap ng Hunter Association, at wika ng isa na hindi pa nila alam ang eksaktong bilang ng pinsala, pero meron pa daw natitirang ilang araw bago magsimula ang dungeon break, wika ni Mr. Wu. Sa isip ni Mr. Wu na masakit na sa kanyang ulo ang ginagawa nilang preparation sa gate, at saan naman daw kaya galing ang halimaw na nanggugulo sa kanila, at pagtatanong niya kung nasaan daw ba si Jinwoo ngayon, sagot naman ng isa na hindi nila ito makontak sa mga oras na to. Biglang nag-report ang isang lalaki na may isang hunter daw ang nagpakita upang kalabanin ang halimaw, at tanong naman ni Mr. Wu na si Jinwoo daw ba ang tinutukoy nito, at sagot ng agent na hindi raw, pero sinabi nito na isa siyang world class hunter na nagkataong nasa lugar ng pinangyarihan. Dito ay pinakita si Leonard, ang pinakamalakas na hunter ng Germany, at sa kanyang isip na magagawa niya raw kayang talunin ng halimaw, at hindi naman daw siguro siya mamamatay dito dahil maaaring ito raw ang dahilan kung bakit siya nanatili ng Korea. Subalit biglang dumating si Thomas at pinapaatras niya si Leonard dahil magiging sagabal lamang ito sa kanyang magiging laban. Sa isang hotel kung nasaan sila Jinwoo, sa wakas ay nakontak na rin siya ni Mr. Wu, at dito ay kanyang nalaman na may halimaw na nagwawala ngayon sa sentro ng Seoul, Korea. Hindi rin makapaniwala si Jinwoo dahil may ilang araw pa raw silang natitira bago ang dungeon break, at tanong nito kung ilan daw ba ang bilang ng kalaban, ngunit sagot ni Mr. Wu na iisa lamang daw ang nagpakitang halimaw. Nagtipon-tipon daw ang mga hunter sa Korea para sa dungeon break na mangyayari, pero madali lamang daw itong tinatalo ng isang halimaw na bigla na lamang nagpakita. Isang guild daw ang kumalaban sa halimaw na to, pero madali lamang silang namatay lahat, at sa palagay daw ni Mr. Wu na hindi ito pangkaraniwang halimaw, at nakatanggap daw siya ng report na ngayon ay kakalabanin ito ni Thomas Andre. Nilagyan niya daw ng shadow soldier si Thomas, ganun na din ang ibang hunter, at kanyang inutos na mag-report agad sila sa oras na may kakaibang mangyari, pero bakit wala pa raw siyang natatanggap na report kahit may isang halimaw ang nagwawala ngayon sa Korea? Bigla niyang napansin na mahina ang signal ng mga shadow na iniwan niya sa Seoul, Korea, na para bang may bagay na nagpapahina talaga dito. Tanong ni Baby Cha kung nagsimula na daw ba ang dungeon break, sagot naman ni Jinwoo na sa palagay niya ay may kakaibang nangyayari ngayon doon, at dito ay kanyang napagtanto na maaaring ang halimaw na ito ay isa sa mga monarch. Tanong niya kay Mr. Wu kung may anino daw ba ang halimaw na to, at kailangan daw nilang alamin kung may anino nga ba o wala ang halimaw dahil maaaring nagtatago ang isang colossal beast sa kanyang invisible na anino. Nagulat si Leonard sa pagpapakita ni Thomas, at sinabi naman ni Thomas na wag daw tumayo na lamang ang mga hunter dahil simulan na nila ang paglilikas sa mga sibilyan. Ngayon daw ay may isang halimaw ang nagwawala na hindi man lang ang alam kung paano niya ilulugar ang kanyang sarili, at tama lang daw na bugbugin niya hanggang sa mamatay ang ganitong klaseng halimaw. Kaya naman ang dalawa ay nagarap na, at mapapansin nating mas matangkad pa rin ang Beast Monarch kung ikukumpara
kinukumpara kay Thomas at biglang umatake ng isang pagkalmot ang kalaban ngunit hindi man lang niya nagasgasan ang katawan ni Thomas. Kaya naman si Thomas ay binigyan ito ng suntok sa mukha pero nabawian din agad siya ng isang suntok sa katawan kung kaya't si Thomas ay hinawakan ng mukha nito upang idikdik ito ng madiin sa semento. Dumating naman si Mr. Choi at tinanong kung ano na ang nangyayari sa lahat at sagot naman ng isa na patuloy pa rin silang nagpapalikas ng mga tao. Anong guild daw ang naka-assign upang tapusin ang halimaw at sagot ng hunter na ang Pine Guild at White Tigers Guild daw ay nakaantabay na at dahil maraming hunter ang narito ngayon ay maaaring mapabilis ang pagpatay sa halimaw. Sa palagay daw ng hunter na kailangan nila mag-focus sa paglilikas ng mga tao habang napaisip si Mr. Choi sa sinabi ng lalaki pero kinakalaban daw ni Thomas Andre ang halimaw ngayon at kanyang nararamdaman na mas malakas pa ang presence ng halimaw kung ikukumpara sa naramdaman niya sa Jeju Island kung kahit anong klaseng halimaw daw kaya ang kinakalaban ngayon ni Thomas. Dito ay muling pinakita ang Beast Monarch kung saan napalipad ito papalayo at tumama sa isang building dahil sa suntok ni Thomas pero agad din itong sumugod na para bang walang nangyari at gamit ang kanyang ulo ay inuntog niya ito sa katawan ni Thomas. Sa kabila nun ay hindi napatras si Thomas at nagawa niyang pigilan ang atake sa kanya at gamit ang kanyang kamay ay inipit niya ang Beast Monarch at inangat papataas sabay hinampas niya ito sa lupa. Kahit ganun pa man ay nagawa pa ring masipa ng Monarch ang mukha ni Thomas at napalipad din siya papalayo at habang masaya ang halimaw ay naganda na muli si Thomas ng susunod niyang pag-atake. Ginamit na ni Thomas ang kanyang reinforcement habang sila Baekhyunho ay nakarating na din kung saan nagaganap ang laban pero nagulat sila sa sumunod na eksena at napatanong kung yun daw ba ang halimaw na kailangan nilang patayin. Pinakita na din dito ang anyo na ginamit ni Thomas laban kay Jinwoo kung kaya't ang ibang hunter ay chinichur si Thomas pero sagot ni Thomas na wag silang maging tanga at maganda sa susunod na mangyayari. Masayang masaya pa din ang Beast Monarch sa mga oras na to at napagtanto ni Baekhyunho na hindi ordinaryong halimaw ang kanilang kakalabanin at nakapag-decide na magpalit na din ng anyo ngunit nang makalapit sa kanya ang Beast Monarch ay naramdaman niyang naging isang maliit siyang tigre at ang kanyang kaharap ay isang malaking halimaw. Naramdaman ng kanyang pang-anim na pandama na siya ang prey kung lalabanan niya ang halimaw kung kaya't unti-unti itong bumabalik sa dati niyang anyo at hinayaan na makalagpas sa kanya ang kalaban dahil hindi niya rin nagawang tignan ito sa mata. Gumamit ng aura ang Beast Monarch upang paangatin ang mga bagay-bagay sa paligid at hindi siya nagdalawang isip na ipangatake ito kay Thomas habang si Thomas ay madali lamang tinataboy ang mga bagay na lumalapit sa kanya. Isang sasakyan ang tumama kay Thomas at sinundan na din ito ng ibang bagay upang siya ay matabunan ngunit naramdaman ng Beast Monarch na tila ba siya ay hinihigop dahil ngayon ay ginagamit na ni Thomas ang kanyang telekinesis. Habang lumalapit ang Beast Monarch ay naganda si Thomas ng isang pag-atake upang makalampag niya ang kalaban papunta sa lupa at gamit muli ang kanyang kamao ay babanatan niya itong muli at matagumpay na nasuntok ang ulo ng kalaban. Napatanong si Thomas kung ano raw ba ang kanyang nararamdaman dahil may kakaiba siyang feeling sa mga oras na to dahil hindi niya ramdam na siya ay mananalo sa laban. Handa na muling sumuntok si Thomas ngunit pinigilan ng halimaw ang kanyang kamao at sinabi ng Beast Monarch na hindi niya akalain na ang isang puppet fragment na katulad ni Thomas ay magkakaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan. Unti-unti nang nagbabago ang anyo ng Beast Monarch at sapat na raw ang nakita niya sa kayang gawin ni Thomas at nagawa ng halimaw na baliin ang kanyang kamao at tinanong kung natatakot daw ba ngayon si Thomas. Sunod-sunod ang kalmot na naratanggap ni Thomas mula sa halimaw habang sila Baekhyunho ay napapatulala sa kanilang nakikita at may bigla ding nakita ang Beast Monarch sa anino ni Thomas at kinuha niya ang langgam na pagmamay-ari ni Jinwoo. Ano raw ang ginagawa nito sa anino ng kanyang kalaban at dahil sa gabal daw ito ay dapat na itong mawala habang si Thomas naman ay napaluhod na lamang sa mga sandaling ito. Ngayon daw ay pagpatuloy na nila ang kanilang laban at dahil confident raw si Thomas sa kanyang lakas ay bakit daw hindi sila maglaban ng kanilang mga lakas. Sa pagpiga ng Beast Monarch ay nabasag ang baluti ni Thomas pero bigla din itong nagulat sapagkat si Thomas ay nahawakan ng kanyang leeg at nasabing bakit daw ang yabang nitong magsalita sa kanya. Gamit ang buong lakas ni Thomas ay pinipiga niya ang leeg ng kalaban hanggang sa tuluyan na nga itong nabali subalit ang halimaw ay nagawa pa ring maigalaw ang kanyang mata at para bang binaliwala lamang ang ginawa sa kanya ni Thomas. Hinawakan niya ang mukha ni Thomas at binitbit na parang may hawak lamang itong bola at inumpog niya ng malakas sa lupa sabay sabing humihingi siya ng sorry sapagkat nakakaramdam muli siya ng pagkagutom. Isang liwanag ang papalapit sa mukha ng Beast Monarch at sapul na sapul talaga siya ng ataking ito na siyang nagdahilan upang siya ay mapatras at sa kanyang paglingon ay pinakita ang pinakamalakas na hunter ng Germany.